ay pwede na po tayong pumasok para tayo ay makapagsimula na. Ayan, inaanayahan ko po kayo na tumayo, tayo ay magsipagtayo para simulan ang ating gawain sa isang panalangin. Pero bago ang lahat, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Palakpakan po palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya patuloy po na hingin natin ang blessing na nagmumula at Holy Spirit na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Ayan, let's close our eyes and tayo ay manahimik at dalhin ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, God, for this day, Panginoon. Papasalamat po kami sa bawat puso ng bawat isa narito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan na patuloy pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Maging sa mga taong narito, Panginoon, na unahin kami sa iyong kadakilaan, sa iyong gabay, sa iyong pagmamahal na patuloy mo pong pinaparamdam sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga blessing na patuloy pong binibigay sa amin, Panginoon. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa kung ano man po yung mga nakita mo kasalanan sa amin, Panginoon. Mula hulot at hanggang talampakan, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, nang sa ganon, Panginoon, ay hindi ito maging hadlang upang purihin ka namin, Panginoon. Hindi ito hadlang upang mapigil kami sa pagpupuri sa iyo dahil ikaw, Panginoon, ang hari ng mga hari. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos sa buhay namin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang dapat sambahin sa lahat, Panginoon. Lord, alam ko na nandito ka sa aming kalagitnaan. Nakikita ang aming mga puso na handang magpagamit, handang matuto ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Lord, we claim the victory, Panginoon, sa gawain ito at kayo po ang manguna, maitaas, mapapurihan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng walang nasa Jesus. Amen. Lahat tayo magsabi ng Amen. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. Yung mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ayan, nung nabasa akong verse kanina, sabi sa awit 29 verse 1 to 2, sabi dito, purihin si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at ang kanyang kalwalhatian. Purihin ang kanyang malwalhating pangalan. Sabahin si Yahweh sa kanyang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya purihin, sabahin natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Sabahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ang Diyos ng dakila.
Ayan, lahat po ng kids natin ay pumunta na po sa aming kids room at sundan ang mga teachers natin.
I have a couple of announcements for you this morning. First of all, the t-shirts are in. Amen? So if you paid for your t-shirt, you can pick it up today. And we'll have more details on that. Ayan po. So nakikita niyo na po yung sample ng ating t-shirt, yung suot po ni Roy. Ayun, can you turn around? So yung mga una pong nag-order, yung first batch po natin, available na po yung inyong t-shirts. Yung mga paid na po, pwede nyo na po kunin. Yung mga hindi pa, ready na po yung 100 pesos and pwede nyo na po ma-pick up. Yung mga naman po, kumabol ng last Sunday, sa susunod na week nyo pa po makukuha yung sa inyo. Po. Alright. So we're very excited for our 11th anniversary. It's 2 weeks, I think, from this Sunday, right? 2 more weeks. And we have Brother Yost will be here to speak. Pastor Daniel from Victory Church, Caloocan, will also be here to pray with us, pray over us. Amen. So a very special Sunday coming up. Of course, we want everyone wearing their t-shirts on that day. Amen. Amen. Next announcement. We have found a property. This is in Purokor. And we are using this as an outreach. The team visited there yesterday and we prayed over this property. This is to be used by God. We're going to have a Bible study there. We're going to use it as an outreach to that area. So here we are in Purok 1. There we are in Purok 4. Amen? Amen. Next is, a lot of you heard that the church van was crashed. Brother June is the one there laying on the ground. He's still in the hospital, but he's much better now. We expect to get him home probably Monday or Tuesday. Maybe Joanne has an update on that one too. Ayan po. Sa mga hindi po nakakaalam, yung pong ating church na sasakyan ay po nagkaroon po ng aksidente last Tuesday po ng hapon. So, salamat sa Panginoon kasi po buhay po yung tatlong nakasakay doon. Nandito ba si Jopok? Jopok, nandito ka na? Wala pa si Jopok. So, si Jun po hanggang ngayon ay nasa ospital pa, pero po, praise God kasi nung isang araw, ang binalita po sa amin ay clear na po yung kanyang CT scan at yung kanyang x-ray. So, wala pong nabaling buto, wala pong naano sa utak niya. Actually, sabi po ng doktor, kasi yung na-aksidente siya, sobrang dugo ng dugo po yung sa tenga niya. So, lumalabas yung dugo sa tenga. Sabi po ng doktor, mas maganda daw po na lumabas yung dugo kasi kung hindi, mas mag-hemorrhage po siya. So, mas mahirap po yun. So, salamat sa Panginoon na kahit ganun ang nangyari, yung pag-iingat niya pa rin po. So, kung nakikita niyo yung ating sasakyan, ayan po, sirang-sira po siya. So, ang nangyari po is, should I tell them what happened? So, yung pong gulong ng sasakyan sa harap ay sumabog po siya. So, habang dinadrive ni June. So, nung sumabog po yung gulong ng sasakyan, hindi alam po ni June. Akala niya lang daw po is may kumakabig sa kanya pakanan. So, ang ginawa niya po, syempre, ang tendency is pinipigilan niya. Ang ginawa niya po, kinabig niya pakaliwa, sabay preno. So, pagka ganun niya po, ang tendency po ng sasakyan ay magpa-ikot-ikot. So, 2 beses pong tumaob at nagpaikot-ikot yung sasakyan hanggang sa si June po, tinry niyang tumalon sa sasakyan, kaya lang po hindi na kinaya. Naipit po yung kalahating katawan niya. So, kaya po nung nakita siya ng mga katutubo po dun sa bundok, akala nila patay na. Kasi nga po kalahati nakalabas, kalahati yung nasa loob. Pero tinry po nila kasi ipit na ipit po yung paa niya, kaya hindi siya agad makalakad. So, maghanap sila po ng malaking parang, ang tawag dito, parang kahoy para po matanggal, makalso yung legs niya para maihihila po siya. So, ito na po yung picture na sinend sa akin nung natanggal na po siya dun sa sasakyan. So, siya po yung, buti na lang po yung ambulansya ay dumating agad, nadala po sila agad sa ospital. And yun, salamat po sa Panginoon at sinasabi ko nga sa kanila, this is their second life, pangalawang buhay nila po ito at alam natin na yung pag-iingat pa rin ng Panginoon ng sumakanila. Amen po? Amen, amen. God says to praise Him, to be thankful in all circumstances. Here's a good example of that. Amen.
We can praise Him. We can thank Him that no one was seriously hurt. We can thank Him that no children were in the van at the time, that the defective tire blew out. Okay? It was going to blow out sometime or another. It's good that it blew out then. Amen? So we can praise God. We can be thankful even in this sort of a situation. Amen? Amen. So here we are loading it onto the trailer. 2 days ago, loading it up. They're taking it to Dinalupihan to be repaired. So we're asking for donations for the church van to be repaired. We'll pass around this little basket this morning. If anyone has a special offering they want to give towards the fixing of the van, you can put it in there and then just pass that around, and we'll use that to get the van fixed. The estimate on it was Makano? 195. Okay, 195. So it's kind of expensive, but God is good. Amen. Amen. God is good. And that's it. So yun po, no, so magkakaroon po tayo ng special offering kasi yung pag pinagawa po natin sa sakyan na pa-estimate na po namin 195,000 po yung magagastos. So yun po, syempre lahat naman po makakatulong, maliit, malaki man po ay makakatulong po para magamit po natin ulit yung church vehicle po natin. So ipapasa po namin yung box na maliit para iikot na lang po yun. And then so yun po, at patuloy po natin pag-praise si June na tomorrow po is baka masundo na namin makalabas na po siya. Salamat po. Yan. Habang pinapasa po natin yung lalagyan ng offering, dadako po tayo sa mga testimony ninyo. Alam ko na katulad nila Kuya Jun, is meron din tayong testimony sa buhay natin na ginawa ng ating Panginoon sa buong week na ito. And alam ko na, hindi ko naman kayo na pinipilit na pumunta dito sa harapan para magsabi o para mag-share ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pero kung sino man po yung gusto na mag-share is salamat po dahil makaka-inspire kayo ng mga tao na narito. Ayan, sino po yung gusto mag-share ng kanilang testimony dito sa harapan? Anyone po? Ayan, tinatawagan ko si Ate Jamil para sa kanyang testimony. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang kabutihan ng ating Panginoon. So, nalalapit na po yung word exam namin ni Brother Mark sa March 15 po. I'm still asking for your prayers po. Isama niyo kami sa inyong panalangin na ma-one-take po namin yung aming word exam kasi yun po biro yung review fee at saka yung mga naging expenses po namin. So, gusto ko po ibahagi. Last month, December 15, kami po ni Brother Mark ay nag-file na po sa PRC para sa aming board examination. So, before po nun, nagpipray po kami ni Brother Mark na sana may at least mas malapit man lang kasi ang mga pinagpapilan po sa Baguio, sa Calasiao, meron po sa Pampanga. Nung nag-check po kami sa online, nagpa-schedule po kami, wala na pong available sa malapit. Ang pinakamalapit na po Baguio. Tapos sabi ko kay Brother Mark, pag-pray muna natin kasi wala tayong enough na pera para makarating ng Baguio. Tapos sabi po, baka magkakusan ng slot, so gusto na po namin makapag-take ngayong March. Kaya nag-list ulit kami noong December. Tapos noong December 8 po yata yun, sabi ko po kay Brother Mark, check namin ulit yung online application. Tapos pagtingin po namin, sabi niya, wala na talaga, Baguio na lang. Tapos nung nilapitan ko po, may lumabas po na Manila. Tapos po, sabi ko, at least mas malapit sa Manila na lang tayo. So, na-assign po kami. Noong December 15, hindi po enough yung budget namin. So sabi ko, siguro pagpunta natin doon, uwi na rin tayo kaagad, pag madaling araw na lang tayo. So wala po talaga, enough lang po siya na pamasahin namin. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil birthday din po nung best friend ni Mark, si Atty. Mon. Naka-attend na rin po siya dito before.
So, umalis po muna kami ng birthday niya bago kami nag-file. Tapos sabi niya, na-surprise daw po siya, hindi niya in-expect na makakarating si Mark. Tapos sabi niya po sa amin, ako nang bahala sa tutuluyan ninyo, ako nang magbabayad ng tutuluyan ninyo, ako nasasagot sa pagkain ninyo hanggang makaalis kayo dito sa Manila, makabalik kayo ng Zambales. Sobrang nakaka-bless po kung paano kumilos ang Panginoon. Tapos meron din po mga nag-send ng tulong po para makapunta kami ng Manila. Talaga po, yan lang po yung pera namin pamasahe, pero hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Tapos po, pinatulog niya pa po kami sa magandang hotel. So, salamat po sa Panginoon, hindi po namin in-expect. Tapos, nung nag-pwede po kami sa Manila, ang schedule po namin, 11 a.m. Tapos, pumunta po kami ni Brother Mark dun sa place kung saan kami magpo-file, 9 a.m. So, ang haba na po ng pila. Pagpila ko po, nung natapat na po sa amin, sabi po, down yung system, hindi po kami makakapag-file. So, sayang po lahat ng expenses namin, sayang yung pinamasahe. Tapos, sabi po namin, saan po kaya pwede, ano po yung alternative way na pwede nung ibigay sa amin para galing pa kasi kami ng Zambales, ganyan po. Tapos, pinalipat po nila kami ng ibang branch. Tapos pagdating po namin doon, nakakatuwa po, tumating po kami sakto 11. So 11 po yung schedule namin, pero doon dapat sa kung saan kami naka-assign na PRC po, na branch ng PRC. Pero 9 nandun na kami, tapos po down yung system, lumipat kami sa Robinson, Manila. Ako, Brother Mark, no? Naka-assign po kami sa Ayala Bay. Ayan, Ayala, Manila Bay, doon po kami naka-assign. Lumipat kami ng Robinson, Manila para mag-file ulit. At salamat po sa Panginoon dahil naging smooth po yung transaction. Tapos, patuloy niyo po kami isama sa panalangin ninyo. Hanggang ngayon po nag-review kami ni Brother Mark. Nagpe-prepare kami para sa aming board exam. At salamat din po sa Panginoon dahil may klase po ako ngayon pero online. Kaya sabi ko po, a-attend muna ako ng service. Masaya po ako na muli ko kayong nakasama, nakita. At lahat po ng papuri, pasasalamat sa Diyos ko lamang po yung nagawin. Alam naman natin na ang Diyos ang mag-provide na lahat ng kailangan natin kung ito ay kalooban niya. Amen? Amen. Ayan, tinatawagan ko po si Nanay Jennifer de la Cruz para sa kanyang testimony. Happy blessed Sunday po sa salamat po sa Panginoon kasi dito mga nakaraang linggo may mga pasubok din sa buhay namin na yung father ko po sa Bicol is na-stroke po siya. Yung kalahating katawan niya po is hindi niya maigalaw. Pero po hindi rin po ako nangamba kasi nung nangyari po yung time na yun, talagang mayroong inaano ang Panginoon sa buhay ko rin saka sa bawat nung first Bible study namin sa bahay na itong 2026 Brother Mark, nung hapon yun, hindi ko rin inaasahan na yung father ko pala is dinala sa ospital. Yung na-mild stroke siya, kalahating katawan niya nga hindi niya maigalaw, hindi siya makapagsalita. Pero napakabuti ng Diyos talaga. Basta hingin ko sa kanya yung healing, walang imposible talaga. Kasi nung that time na na yun is 2 days nung na-stroke siya, na-confine siya, sinitiskan siya, yun nga mayroon daw pong labong dugo sa utak niya. Nung natapos po yung CT scan niya is, siyempre po naggamot siya, another CT scan na naman po uli, may maliit na lang po na dugo sa utak niya. Hanggang po sa ultrasound siya, pero habang ginagawa po yung ganong sa kanya, talagang pong lagi ako nagdadasal sa Panginoon na sabi ko sa Panginoon na, Lord, alam kong walang imposible sa'yo. Yung healing na to, alam ko kung ipagkakalong mo sa tatay mo, sabi kong gano'n. Talagang always praying lang talaga pag ikaw may nararamdaman na kasi sabi nga pagsubok, mayroong inaanong Panginoon sa buhay natin. Kailangan mas maging matatag ka sa pananampalataya sa Kanya.
sa kabila ng mga pagsubok. Dapat sa Kanya mo lang ituon yung atensyon, yung mga problema, mga nangyayari sa iyo. Kasi siya lang ang nakakaalam ng lahat. Sa awa niya at sa habag niya is nakalabas na rin po yung tatay ko sa ospital. Hindi pa man totally okay yung pananalita niya, yung at niya, pero sabi ko nga, walang imposible sa Diyos basta hingin mo yung kalakasan at kagalingan sa Kanya. Kaya, Lord, lahat ng pasasalamat at pupuri, ibinabalik ko lamang sa iyo. Ayan, salamat sa buhay mo na, Anteper. At alam naman natin na ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan sa pamilya mo, and alam naman natin na ang Diyos ang magbibigay ng magaling na doktor na gagamitin niya para mapagaling ang iyong family. And ayan, mayroon pa po bang mag-share dito sa harapan ng kanyang testimony? Meron pa po ba? Ayan, sige po. Galing po sa inyo mo. At kami po rin nandito sa Golden Sunset. So, nadaanan po siya kanina umaga. Christian to. So, sabi sa anak ko, anak, mamay nito class, try kong mag-charge. I said, para sa akin po, God is everywhere. Kahit saan, we are from Angeles City. Nag-ano lang kami doon sa ko. God is good. Kahit na hindi ako nakapag-charge sa Angeles, dito. Talagang God is good. Kahit sino, basta Lord, alam ko, bawat sa puso namin, ikaw lang. Kaya, salamat po. First time ko po mapunta dito. Kaya, thank you. Thank you. Thank you po. God is good talaga. Ayan, maraming salamat po na kahit andito sila nanay, is na ang Diyos talaga yung magbibigay na hindi ka pwede talagang hindi umattend kasi ibibigay niya talaga yun sa'yo yung dapat mong puntahan na kahit ang layo mo sa iyong lugar is bibigyan ka niya ng isang tahanan para maglingkod sa Kanya. Amen? Amen. Ayan, salamat po dahil pinili niyong unahin ang ating Panginoong Jesus. Ayan, inayayahan ko. Ayan, bago po ang lahat, bago po tayo umawit muli sa ating Panginoon, tinatawagan ko po si Sister Joan para sa kanyang mga sasabihin. Ayan po. At ano lang po, marami po kasi tayong first-timers today, so gusto po namin kayong i-welcome. Kung tinawag ko po yung name ninyo, pwede po kayong tumayo saglit. Ayan. Hindi na po namin kayo papuntahin sa harapan. Tayo na lang po. Kayo po, Zeres Infante. Ay, kayo po yung mama. Kayo po. John Paulo Soliman. Si John Paulo, ayun. Anak niyo po. James Patrick Tolentino. Russell Regadillo. Yan si Russell, yan. Kim Ezekiel Mogos. Prince De Leon. Yan si Prince. Ayan, Raymark Garcia. Si Raymark. And then Joy Bilingsky. Si Joy. Ayun po. Welcome po. And then, ito hindi ko mabasa. Henry Lega. Yan. Suma. Yan. Welcome po kayo dito sa LCCC. And natutuwa po kami na makasama namin kayo ngayong umaga na sama-sama tayo magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Amen po? Ayan. So, pwede po lahat ay tumayong muli. Ayan, tayo po ay muling umawit para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. And this time, church, inaanyayahan ko na damhin natin ang presensya ng ating Panginoon upang maging handa tayo sa mapapakinggan nating message mamaya. Ayan, patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. You
Your grace goes on and on, and I will sing your goodness forevermore. Is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And maaari po ba itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon? As the glory fills this place, you alone deserve our praise. Your name above all names, be exalted now in heaven. As the glory fills this place, you alone deserve our praise. Your name above all names, be exalted now in heaven. As the glory fills this place, you alone deserve our praise. Your name above all names, be exalted now in heaven. As the glory fills this place, you alone deserve our praise. Your name above all names, be exalted now in heaven. As the glory fills this place, you alone deserve our praise. Your name above all names, be exalted now in heaven. As the glory fills this place, you alone deserve our praise. Thank you, Lord. Thank you for this day. Lord, ready mo kami, yung mga puso namin, Panginoon. Buksan mo ang mga puso namin na matanggap ang iyong mensahe para sa araw nito, Panginoon. Papasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa patuloy mo na kadakilaan at pagkakaroon. Sa patuloy po, Panginoon, na pagmamahal, Lord. Alam namin, ikaw, Panginoon, ay deserve mo po rin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At kami ngayon, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, at humihingi, Panginoon, ng gabay upang pag-aralan
God's Word with you. At isang napakagandang umaga po. Isa pong karangalan, lagi po at kagalakan ang makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa inyo. At welcome po kanila sa ating sister. Sister, ano po yun? Ceres, all the way from Angeles. Ano po? Kapampangan kayo po. Ayan, ikapong dito po magpalakay kayo. Amen. At mga Ilocano, nandito po ba yung mga Ilocano? Ayan, matay-dayaw launay ni Apo Diyos. Amen? Ayan, mga Bisaya. Meron po bang Bisaya dito? Ayan, maayo ang Ginoo Diyos sa ating kinabuhi. Ayan, amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Dito. Since yesterday, since we had accident in our church vehicle, sa NCCC, kaka-bless po kasi nanundong po kami kahapon, ay naghatid ng mga kabataan, kasama po sila Pastor Mark and Sister Jamil. And early morning, pumunta po kami sa San Rafael, saan pa ba yun? Sa Mabanglit. Ayan. Saan po yung mga kapatiran natin sa Mabanglit? Ayan, pagpalain po ng Panginoon. Marami po tayong baguhan, pati po dun sa Santa Rita. Ano po? Ayan, mga in-invite ni Winston. Saan si Winston? Ayan, palakpakan naman natin. Grabe. Wow. Wow. And I believe we are ready for God's Word. Bago po tayo mag-pray, it is found in Matthew chapter 13, verse 23. It says here, "But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown." Pakibasa po, pasuyo po, pakibasa po sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. Parang elementary lang po yung narinig ko nagbabasa dito. Ano po? Ayan. Basahin po natin na hindi halatang tayo ay puyat at di halatang tayo ay hindi nag-breakfast. Amen. 1, 2, ready, go please. Ang napakasik naman sa mabuting lupa, ang iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba naman ay 60, at ang iba ay 30. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin is good soil Christian. Ayan, pakisabi nga sa katabi, matabang lupa ka. Good soil Christian. Alright, and what's my goal? Ano po ang aking goal ngayon sa inyo po? Is makita po natin, whenever we go to church, it's really an important goal for us to ask the Lord, Lord, what is your message for me today? Yeah, kasi yan din po ang aking goal ngayon, na kung saan mairelay ko po, maipasa ko po yung importansya ng pagtatanim ng salita ng Diyos sa ating puso. Yan, at katulad po ng ating theme, no po in support sa ating theme na sowing seeds, meeting needs. So this time, God is the one sowing His Word into our heart. And meron din po tayong counterpart. No po, bilang po nakikinig. Importante po na masagot natin yung mga WH questions, lalo na po yung how. Ayan, yung tayo po ay nag-o-observe. No po, pag meron po mga, whenever we have verses in the Bible, we have to consider its context, its chapter, and we need to observe by asking questions such as what, when can I apply it, or where should I, or why do I need to apply it, and especially how to apply God's Word. And so for this day, I just have 3 words that I hope and I pray we will remember. Can we say, listen? Second, sabihin po natin, understand? Last is apply. Sa Tagalog po, sabihin nga po natin, pakinggan, unawain, sa pamuhay. So 3 bagay po yun. Why? Because it's possible that we hear God's Word, but we don't understand. It's possible that we hear or listen God's Word, we understand God's Word, but we don't apply God's Word. Bakit po importante po yun? Kasi po, posible po tayo nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi po natin nauunawaan. O kaya naman, nauunawaan mo nga ang salita ng Diyos, nakinig ka naman, pero hindi na isa pamuhay.
So mahalaga po itong pag-aaralan po natin kasi ganyan po ang pag-meditate na po sa Word of God. Saglit po tayong yumuko. Let's just ask God's blessing, for His Word and His servant. Father God in heaven, we come before you with humility and we ask, Lord, for your anointing. We ask, Lord, for your empowerment, divine enablement. First of all, for your servant whom you're going to use. I pray, God, that your message will be relayed to your children with humility, authority, and accuracy. Ang panalangin namin, Panginoon, punuin niyo po ang aming puso ng patuloy na pagpapakumbaba. Maintindihan po namin ang inyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po kami na may isa pamuhay po nito. At wala po kami magagawa, Panginoon, wala kayo sa aming buhay. Lord, it will always be a fact, Lord, that apart from you, we can do nothing. So Lord, more of you and less of us, that you would continue to increase and that I will decrease. Thank you, God, for your word and for your children who's going to receive, Lord God, your message today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, our goal as a Christian is to be a good soil. Because there are 4 kinds of heart, and it was compared to a different kinds of, receivers of seed. At mahalaga po bilang mga Kristiyano na ang puso po pala natin dapat matabang lupa. Yung mga plantita po dito, gusto nila yung black soil, gusto po nila yan may compost, may pataba. Bakit? Para po mas mabilis lumago po yung kanilang pananim. At ganun din po sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Importante po pala na kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, maging handa po yung puso po natin. Bakit po? Kasi yung salita ng Diyos, it requires good soil. A seed requires good soil to grow. At kapag maganda po yung pinagtaniman ng binhi o ng buto po, anuman pong bagay po yun, ang nangyayari po nagiging garantisado yung paglago. And so quality soil means quality growth. And pagkatapos po nun, pagkahalimbawa, maganda, matabang lupa, naitanim ng maayos, nadiligan, lumaki na alagaan, ano po nangyayari? Nagkakaroon po ng pagbubunga. Ayan. Pakisabi nga sa katabi, mabunga ka. Kanina, matabang lupa. Ngayon, bunga. Ano po? Ayan. Okay. And so fruitfulness is the direct result of a seed planted in a good soil. Can we say amen to that? Amen? And so today, this is just a metaphor. When the Lord told His disciple this parable, of a sower, is actually pertaining to His word. Yung salita po, yung seed, yung naitanim po, yan po yung naitatanim sa aming puso, yan po yung salita ng Diyos. At yung lupa po, ang tinutukay po ng Panginoon ay yung kalalagayan ng ating puso kung paano tayo tumatanggap. Ang sabi po sa Tagalog, pakibasa po, 1, 2, ready, go please. Ang napahasik naman saan sa mabuting lupa ay ang po, nakikinig ng salita, inunawa ito na siyang talagang namumunga. At yung pong nangyari, nag-multiply po yun. Ang isa, tignan niyo po yung isa ano po nangyari, naging 100. Ang iba naman, naging 6 na po. At ang iba naman ay naging 30. Kaya napakalaking bagay, alam niyo po, katulad po nito, sa buwan natin na i-relate po yan, katulad po ng ating butihing pastor po, ang senior pastor po ng LCCC, natanggap niya po yung kanyang salita. Natanggap niya po yung salita ng Diyos sa kanilang puso ni Pastora Joanne. Ano po nangyari? Nagkaroon po ito ng bunga. At ito po ay nagkaroon ng bunga, hindi lang po 6 na po. Tayo nga po actually is magsiselebrate pa this year. Nang ilang years na po? 11 years, may isang dekada ng LCCC. Wala po ba pala pa kayo? Grabe! Amen! Kaya po, ito po yung goal natin as Christians, for us to hear and study God's Word. To rephrase that in 3 words, we need to listen, understand, and apply God's Word. Ito po, para hindi po siya komplikado sa Tagalog po, kailangan po natin pakinggan, unawain, at isapamuhay ang salita ng Diyos. Otherwise, kasi po ang ginagawa ng kaaway, gusto niyang nakawin. Pag upo pa lang po natin dito, minsan meron tayong mga bit na problema, meron tayong mga dalahin, meron po tayong iba't-ibang klaseng pinagdadaanan, o kaya naman, physically present but mentally absent.
Ang gustong gawin ng kaaway, nakawin po yung salita ng Diyos. The devil wants to steal the word that we are receiving from God. And yun po yung gusto niya mangyari. Ang sabi po, that's why there's such thing as wayside Christian. Yung po bang tumanggap na salita ng Diyos, basahin po natin sa verse 19 sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. Grabe. Ito po yung unang bithiin ng kaaway. That's why he doesn't want you to go to church. He doesn't want you to really pay attention to God's word. He doesn't want you to hear the preaching. Why? Because he wants to steal the word. Yung pala yung taktika ng kaaway. That's the tactic of the enemy. Ang gusto ng kaaway, huwag po tayong magsimba. Huwag po tayong makinig sa sinasabi ni pastor, sa sinasabi po ni pastora, o yung preaching. Huwag po tayong makinig. Pero ang gusto ng kaaway, huwag din natin siyang unawain. Kaya sabi niya, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos tungkol sa paghahari, ngunit hindi nakakaunawa nito ay katulad ng mga binhing na hasik saan? Sa tabi ng daan. Ano po nangyari? Dumating ang masama, inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Sabi po sa English, the seed that fell on the hard path represents those who hear. Take note, they hear or they heard the good news about the kingdom, but they don't understand it. That's why it's very important for us to observe yung WH questions po, asking the right question. What is that? Or what is that message for? Where can I apply it? When can I apply it? Who can I apply it to? And how can I apply it? Pero makikita natin na po yung pag-unawa sa salita ng Diyos, pwede pala nakawin kapag hindi tayo nagtanong, ano ba yung sinasabi? Ano ba yung mensahe? Para kanino ba yan? Para saan ba yan? Paano ko ba yan yung isa sa pamuhay? Kasi sabi po doon, nakinig, but they don't understand it. And anong nangyari? Nag-aabang lang pala yung kaaway. Po, the devil is just watching. Po, he is just watching and, he's cunning enough to steal the word that has been sown. Sabi niya, then the devil, one comes and snatches the seed away from their hearts. And so our prayer is that, Lord, here is your word, and I pray that the Holy Spirit will grant me understanding and most importantly, help me to obey your word. Kaya, pagka ganito po ang sitwasyon, mabuti po ang Diyos, hihilingin po natin, Panginoon, tulungan niyo po kung magkaroon ng pakunawa sa iyong biyaya, sa iyong Espiritu Santo, higit sa lahat, tulungan niyo ako na maisapamuhay ang inyong salita. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin si Lord. Wow! Bakit po? Bakit po yung ginagawa ng Diyos? Bakit na po nais po yun? Kasi the degree of your spiritual growth also depends on how much you are willing to receive. God will increase our capacity to receive if we are willing, if our hearts are open to really receive instruction, even if it is correction from the Lord. At minsan, alam niyo po, yung ating palang paglago, nakasalalay po doon sa ating pagtanggap. Sabihin nga po natin paglago. Okay, sabihin nga po natin pagtanggap. Ulitin po natin, paglago, pagtanggap. Kaya yung paglago po, yung pag-angat ng ating spiritual, nasa pagtanggap po natin na salita ng Diyos. Minsan masakit po yan, lalo na po kapag si leader o si pastor, sinasabihan tayo, o kaya si Pastora Joan, merong instruction sa atin, minsan masakit pero makakatulong sa atin. No po, kaya mahalaga po yan. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon na maging good soil tayo na namumunga. No po, nagpuproduce po tayo ng bunga. At ano po yung bunga na yun? Kasi sabi ng Panginoon, mapapatunayan mo daw ang isang Kristiyano hindi sa pagsimba-simba, hindi rin sa titulo, hindi rin sa kung anumang bagay. Ang pagiging Kristiyano o tagasunod ng ating Kristo, ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya kasi, my true disciples, ang Panginoong Jesus po nagsabi nito, my true disciples produce much fruit, and this brings great glory to my Father. Di po ba, kapulad po ng isang ama, kapag ang isang ama po, alam niyo po si Judah, natutuwa po, I just like to use this example. When I see Judah and he's doing a lot of he's improving in a lot of things. He knows how to say, I love you, mommy. Ayan. He knows how to say, daddy. When he knows how to say, apple. Ayan. Yung bang
nagagalak po ako. I am really, there's a joy in my heart that is really priceless and undescribable. So you just imagine God our Father, when we bear much fruit, God is being glorified. God is so happy. Doon po kapag katulad po sila Pastor Roy, Pastor John, pag nakikita niya po itong mga kabataan, kasi lahat po lang nagpapagamit po dito. Dati po sila mga bata, ngayon nagpapagamit na sila sa Lord. Ngayon sila na yung umaabot po, nag-evangelism, sila na po yung nagba-Bible study. It brings so much joy. Katulad po halimbawa, nabanggit ni Pastora Joanne, nung kamakailan, nagkaroon daw po ng initiative yung mga kabataan na mag-devotion, alas 6 na umaga doon sa dagat. Pero yun yung iba, magsasunset yan, magsasunrise. Yung iba naman, ay iba-ibang ginagawa sa dagat. Pero yung mga kabataan na to, pinili mag-devotion. Ang ginawa ni Pastora, ay sige nga, ipagluto ko nga sila ng champurado. Ayan, pakisabi nga sana all. Ayan, di ba? It brings much glory to our Father. And I believe this fruit has something to do with our purpose. Na po kailangan po bilang mag-aaral, we don't exist as students. If you're a student, you don't just exist to study. You are existing for God's purpose. It has to be aligned with God's mission in your life. Kung ikaw ay isang housewife, ikaw ay isang housekeeper, ikaw ay nasa bahay lang, ikaw ay isang tatay, isang kabataan, nagtatrabaho ka man, kailangan nakaangkla po sa layunin ng Diyos. At isa po ito yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Wow. Sabi niya po sa Tagalog, pakibasa po. 1, 2, ready, go please. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayan niya ng mga alagad ko kayo. Grabe, no? And so this fruit has something to do with Christ-like character. Yan, yung love, joy, yung peace, patience, goodness, kindness, gentleness, self-control, yung faithfulness, nakikita po sa atin. Ayan, pakisabi nga po sa katabi, I see Jesus in you. Ayan. Ayan. Kaya nga, it is God planting the seeds in our heart to meet our spiritual needs. And at the same time, kapag naging vessel po tayo ng kalwalhatian, ng kabutihan, ng kadakilaan ng Diyos, that in feeling of God will overflow to other people, will be able to meet others, needs, specifically spiritual needs as well. Kaya po yun po yung gusto ng Diyos, na makitaan niya po tayo, na kung saan makita niya po yung Christ-like character po sa atin, at makapag-invite po tayo. Iba-iba po tayo, iba-iba po tayo ng spiritual maturity. We have differences in our spiritual maturity, but just like this tree, the Sequoia Redwood tree, wala po tayo yan dito sa Pilipinas. Pero kahit 20 katao, hindi raw po yan kayang yakapin. Sa sobrang laki. That's 350 feet, 32 stories high, and over 500 tons. Ang isang tonelada po, 1,000 kilogram. So just imagine po kung gaano kabigat po yan. At inaral po nila, bakit ganun kataas? Why is it that this Sequoia Redwood tree is so high and so stiff, so strong? It can withstand any, super typhoons, hurricane. Why? Nakita po nila because yung roots niya po, even though the roots has different sizes, just like us, sometimes some of us are really deep in God's Word, some of us are not really that deep, short in God's Word, but but when we are rooted together, grabe. Mayroon palang guarantee na group. Amen? Ayan, pakisabi nga sa katabi, walang iwanan. Ayan. Ayan. In other words, we will complement each other's strength and weakness. Amen? Yan po kasi yung rooted together. Ganun pala yung nangyari doon. Hindi po siya malalim na roots. Kung bakit po siya naging matatag, kasi sama-sama po sila, hindi po sila nag-iiwanan bilang mga ugat. And so, isa pa po, we are already on a third kind of Christian, and this is what we call the rocky Christian. Sa Tagalog po ay mabato. Bakit? Sabi po, inilalarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan ang nakikinig. Lagi po doon nagsisimula. Nakikinig ang salita ng Diyos, masayang tumanggap nito kaagad. Ibig sabihin siguro na bless. Wow, ang ganda ng share. Wow, na-bless ako sa pagpunta sa church. Na-bless ako sa pag-share ni brother, ni sister.
Talagang nag-uumamo yung kagalakan, yung emotion nandoon. Pero ano pong nangyari? Hindi po ito tumimo sa puso. Baga, maaaring di ko lang puno, lumabas mo sa kamay, nasiyahan lang. Pero sabi niya, kaya hindi sila nanatili. Kaya hindi pala tayo magtataka kasi minsan, mayroon talagang hindi nananatili. It is because maaaring siguro nagsimula sila ng masigasig, talagang makita mo, talagang very passionate, siguro umiiyak pa sa Lord, pero dahil walang pundasyon, ayan. Sabi niya na pagdating ng kapighatian ng pag-uusig, kaya isa may mga Kristiyano sasabihin nila, Pastor, bakit gano'n? Kung kailan ako nagpapatuloy sa Diyos, kung kailan ako nagsusumiksik sa Panginoon, saka naman ako nagkakaroon ng maraming problema. And why? Kasi gusto ng Panginoon na lagpasan po natin yung pagiging rocky Christian. And sometimes there are Christians, when they initiate in serving the Lord, they are passionate in serving the Lord at first, and suddenly testings and trials comes in life. They would say, Pastor, I have a big problem. Why is it that when I initiated serving the Lord, it is that time that a lot of problems are coming my way? You know why? Because God wants us to overcome this rocky stage of Christianity. Ano po? Kasi yung rocky place, ano po yun? They have great emotional reception. Masayang-masaya sila. Sige po, basahin po natin sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. So, this is the third ground or third kind of receiver of God's Word. Yung rocky po, na heart po, ano po. Kaya sabi niya, sila daw po ay mayroong great emotional reception. Pero without strong foundation. Kaya mahalaga po yung nagpapa-Bible study. Mahalaga po kapag kayo nag-offer sa inyo, gusto nyo ba mag-Bible study? Gusto nyo ba magpa-discipleship? Gusto nyo ba magpa-mentor? Kay Pastora, kay Pastor Mark, kay Pastor Roy. Gusto nyo bang matuto ng salita ng Diyos? Opportunity po yun. Para bakit? Para hindi po tayo purong sulong. Kasi yung iba, sige, oo. Kinabukasan, pag may problema, ay, Pastor, wait lang, may problema ako sa pamilya. May problema ako sa bulsa. Na-discourage ako, heartbroken ako, yung kabataan. Yung crush ko, hindi na ako crush. Hindi na ako mag-church. Mga tipong gano'n. Diba? Bang mainit na mainit, pero kapag ka talaga naman nanlamig. Ayan. So, God wants us to overcome this stage because good soil accepts God's word and practices what it teaches. At hindi po yan sa dami ng alam. It's not what we know, but it's what we follow. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Tanong. Sino po din yung nakaranas na nanatinikan ka sa, diba? Sakit? Ayan. For those of you who have experienced accidentally, swallowing a fishbone, it was really hard. I have, I would say, trauma in eating milkfish, bangus. Why? Because one time, I ate milkfish, and there was a fishbone this long, about 1 or 2 inches. It got stuck on my throat, and my wife, Jenny, has to use chani. Alam niyo po yung chani? Ano po yung English ng chani? Tweezer? Jenny has to use tweezer. Like, I cannot sleep at night. I already ate a lot of rice, swallowed the whole rice, a lot of banana. Still to no avail, but the tweezer. Jenny pulled out that fishbone. And I was so shocked it was that long. Ayan. And sometimes, yun po yung nararanasan natin. As Christians, sometimes, we are being almost choked with With the worries of this world, with the anxiousness of this world, and even sometimes the wealth of this world. Minsan po tayo po ay natitinig, tayo po ay halos, halos masakal na. Kapag halimbawa, katulad ng testimony kanina, estudyante, minsan walang budget. Nakakaano talaga yun pagka nawala ng budget. Minsan talaga pagka tayo ay kailangan magtrabaho, kailangan maghanap buhay. Ayan, tapos in exchange, paano ko ba isasakripisyo ito? Yan, ito po yung isa sa mga pinakamabigat. Ayan, sabi ko sa Tagalog,
tingnan niyo po kasi gusto ng Diyos na malagpasan natin ito. Kanina, problema. Kanina, mga alalahanin. Ito naman, kapag kailangan talaga magtrabaho, gusto ko kasi, pero hindi na ako nakaka-church. Ayan, gusto ko talaga lang. Ang daming inaalala. Paano yung mangyayari sa susunod na buwan? Ayan, tingnan po natin. Nakalagpas po tayo ng, sino po ang nakalagpas ng 2025? Ayan, yung mga nag-alala ng December, balikan niyo po, no? Nag-aalala tayo ng December, kung ano, alam niyo po, ayan, tuloy, ngayon. Ayan, pakisabi nga sa katabi, tignan mo, pinagpahala ka pa rin ngayon. Amen. Kaya nga, every morning is a blessing. Can you say amen? Pag nag-yes, palakpakan po natin si Lord. Grabe. Grabe po ang Panginoon na po. Kaya, sige po, ito po na yung pang-apat. And this is our fourth receiver of God's Word. Kindly read. 1, 2, ready, go, please. Ang napahasik saan sa mga tinikan ay yung mga nakinig lang salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan, ang daya ng mga kayamanan, ang sumasakay sa salita, at iyon ay nagiging walang bunga. Grabe po, no? Sabi po sa English, the thorny ground represents those who hear and accept the good news, but all too quickly, the message is crowded out by the cares of this life and the lure of wealth, so no crop is produced. And I believe everyone can relate to this. You know, sometimes we are being choked with the cares of this world, when we are anxious, when we are stressed, you know, especially with finances. Ang sabi ko dyan, thorny heart choke, yung bang, yung cares, yung mga pandaraya ng sanlibutan, yung kayamanan, yung pleasures of life, yan po yung ginagawa niya. Kaya anong nangyayari po, they will respond, yes, sige, punta ako dyan, but cannot apply God's word. Bakit? Kasi po nasakal. Ayan, pakicheck nga po yung katabi, nasasakal na po ba siya? Ayan, hindi naman, ano po, ayan. Okay. Now let's proceed how. Ayan, so we already, determine what are the different types of soil, what are the different kinds of heart receiving God's word, is seed in our heart. We have the good soil, we have the rocky, we have the thorny, we have the wayside. Now, our goal is to be a good soil Christian. Paano nga ba? Number one, and I will make this quick, is we need to be receptive. Ayan, kailangan po tayong marunong po tayong tumanggap. Kailangan po tayong laging teachable, ika nga. Ayan, kailangan daw natin maging fat. Ayan. Ano yung fat? Ayan. F-A-T. We need to be F-A-T. F as in Falcon, A as in Alpha, T as in Tango. Ibig sabihin po, can we say faithful? Can we say available? And can we say teachable? Ayan. Again. Faithful, letter A, available, and letter T, teachable. Ayan. Pakisabi sa katabi, you are really fat. You really are faithful, available, and teachable. Kayo naman. Sige po, palakpakan mo natin si Lord. Sabi. Ayan, and blessing po yung nag-i-invest tayo sa devotion, sa Bible study. Kapag meron po tayong cellphone, maganda po yung meron tayong daily verse. Kung hindi po tayo nakakapagbasa, at least man lang, meron talagang isang verse kada araw po. Kailangan po natin mag-invest ng time po sa panalangin. Kasi yan po yung nag-iingat po sa atin. Laban po sa cares of this world, laban po sa mga anumang alalahanin. Pag halimbawa, problemado ka sa babayarin, when you are, in debt, and, you are always stressed with money, and then God will give you financial wisdom. And then you will be reminded of God's word that, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kapag ikaw ang sunod-sunod, yung iyong mga utang, kaliwat ka ng Bombay, rolling dito, rolling doon, at maaalala mo ngayon yung financial wisdom ng Lord, sasabihin niya, ang aking Diyos ang siya magbibigay ng aking mga pangangailangan, nung sapagkat siya ay hindi nagkukulang sa aking buhay. Kapag ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nanghihina, bubunutin mo yung salita ng Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. We're almost done. At nakita po natin yun, kasi po, just like the rocky Christian, emotionally, he or she received God's word,
but without foundation. That's why we need to build strong foundation. We need to be consistent at kailangan po natin yung tinatawag na paglago sa ating spiritual. And for the sake of time, yung letter L po, importante po yun. Yung una po natin is to listen, understand, and what's the third one? Apply. Na po sa Tagalog po, ano po? Pakinggan, unawain, at isa, pamuhay. Live what God says in His Word. Kaya para po magkaroon tayo ng mabuhang pamumuhay. Last, engage in growing together. Katulad ko na pagpunta dito sa church. Dito po talaga tayo lumalago. You know, whenever the word is being preached, being shared, that is where that's the perfect place for us to grow. Lalo na po, meron tayong mga lingkod ng Panginoon na talagang willing po na mag-share ng salita ng Diyos, passionate. Kaya we need to engage in growing together. Kailangan po natin mag-participate. In conclusion, be a good soil Christian. Ayan, bakit po? Kasi yan po yung pakikinig. Ayan po, kung iaano po natin yan, 3 words lang po para hindi tayo na masyadong komplikado po. Yun po yung kailangan po natin siyang pakinggan, unawain, at sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo, maisapamuhay na po. Para kasi ganito yan. Halimbawa po, si Brother Mark, Pastor Mark, gusto niya po matuto mag-drive. Halimbawa, si Pastor Mark, sabihin na natin may lisensya na, tapos natuto na mag-drive, pero hindi pa rin ginamit yung sasakyan. Ganun po yun. Halimbawa, isa pa example. Halimbawa, nakapagtapos ng pag-aaral ng isang estudyante, pero hindi niya isinapamuhay, hindi niya in-apply, natakot siya mag-apply sa trabaho. Ayan, sayang. Halimbawa naman, yung isang kabataan, natuto mag-drums, natuto mag-keyboard, o ano man yung tutunan niya, pero hindi niya ginamit. Nawawalan po ng saysay po. Naunawaan niya, halimbawa, kung paano tumugtog, paano kumanta, pero hindi niya po ginamit. Ganyan po ang nangyayari sa salita ng Diyos. Ayan. So that's, yan po yung ating nais ng Panginoon na ating makuha. That's how to be a good soil Christian. Basahin po natin mula sa simula. Almost done. Last 2 slides na po. Number 1, letter B. B. Letter I. Invest time in Word or God's Word. Letter B, build strong foundation. Letter L, lead what God says. And last, engage in spiritual growth. Amen. Tayo po tumayo lahat. Tanda po natin, a receptive Christian is a productive Christian. Kapag tayo po ay handa, willing po tayo matuto, kahit na minsan nasasaktan po tayo sa salita ng Diyos, minsan po kinokorek po tayo, para sa ikabubuti po natin yan. Katulad po ng, kasi halaman, minsan, po yan, tinatabasan po yan, masakit po yun, pagka tinatabasan po, yung halaman, pero yun po ay intended para sa paglago po. At ganun din po tayo. Sometimes, God's Word can be hurtful, especially if we are being corrected, especially, if God's Word is dealing with our pride or ego, and just like a plant that needs to be pruned. And sometimes, it hurts to be pruned. Sometimes we feel uncomfortable, sometimes we might feel irritated when we are being corrected or rebuked by God's Word. But this pruning is intended for our spiritual growth. And it is my hope and prayer that we will be receptive Christian for us to be productive Christians. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God po. At manalangin po tayo. Lord, we are so grateful and thankful for your word that we have received today. It is our prayer, God, that by your mercy, by your grace, by the power of your Holy Spirit, we pray, Lord, that we will be receptive of your word. We cannot do it on our own. That's why we ask, Lord, for your divine enablement, your empowerment. Tunay nga po, Panginoon, na hindi po namin kaya, Panginoon, na baguhin ang aming sarili. Kanya po, inihiling po namin ang inyong pong tulong, ang inyong habag, ang inyong biyaya, at sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lamang makinig, kundi unawain at maisapamuhay ang inyong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, hindi pong kapangyarihan. And we choose to surrender our heart, our mind, even our weaknesses. We choose to lay it at your feet.
And above it all, despite everything, in spite of everything, Lord, we choose to be grateful, just like what our senior pastor said earlier, for us to give thanks in all circumstances. Such a tiny offering, O God, compared to what you have done in the cross of Calvary. Nevertheless, today, at your may you receive our humble and sincere gratitude. Salamat dakilang Diyos, maging sa panalangin po na aming senior pastor kanina, na kami ay maging mapagpasalamat sa lahat ng kami. Napakahirap po, lalo na po kung kami po ay may mabigat na pinagdadaan. Ganun pa man, tanggapin niyo po Panginoon ang aming pasasalamat na may pagpapakumbaba at sinseridad sa aming puso. Sa inyo lamang po lahat ng papuri at maingat po namin ibinabalik lahat ng kalwalhatian ay tanging sa inyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you sa mensahe na inahatid sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ayan, patuloy po natin purihin at awitan ng ating Panginoong Jesus. Ayan, Listen Church. Hindi natin tulungan na lumago tayo sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you sa salita mo na pinapakinggan namin, Panginoon. Hallelujah. Magkita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawin mo ang ulan, nais masilayan
siyang pumasamin, Panginoon, na sa ganun, Panginoon, ay matulungan kami sa paglago at sa patuloy, Panginoon, ng paglago sa iyo, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, na lagi kang nandyan sa tabi namin. Alam namin, Panginoon, na lagi kang nariyan at tinitingnan kami sa bawat araw, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord. Lord, alam namin na yung mga salita na napakinggan namin kanina, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na may tatanim ka sa puso namin at hindi lang yung Panginoon ay makikita sa amin, Panginoon, ang pag-ibig, mabuting Kristiyano, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ikaw po ang siyang nangunguna sa buhay namin. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya, patuloy po ang ating ulitan ng ating Panginoon dahil patuloy na lagi siyang naiyak para sa atin. Hallelujah. Muli po itaas natin